Enhancing OFW Welfare Bill, pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara at iba pang update ating pag-uusapan kasama si Kabayan Party List Representative Ron Salo, ang chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Congressman Salo, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin, Ms. Nina at Ms. Samantha. Magandang tanghali rin po sa po ng mga kabayan po natin na nakikinig sa inyong pong programa. Congressman, maaari niyo po bang ipaliwanag ang kahalagahan at layunin nitong House Bill number 9305 na nakapasa na sa ikalawang pagbasa dyan sa Kamara? Yes, ang primary purpose po nito ay linawin kung saan po pwedeng gamitin ng ating Department of Foreign Affairs, yung tinatawag po natin na Legal Assistance Fund, at the same time sang DMW yung Action Fund. Kasi alam po natin na kadalasan po yung mga kababayan po natin ay kung ano-anong mga concerns ang kinaharap po nila abroad. Sa ngayon, may limitations po yung paggamit po ng pondong yan. Hindi po na isasama kadalasan kapag nagkaroon po sila ng kaso, yung mga initial or initiatory stages. Halimbawa, kapapailan pa lang ng kaso. O kaya at the same time, kapag sila yung nais na gusto mag-file laban po doon sa nagagarpeado po sa kaila, halimbawa yung nangyari po sa Italy na in-scam yung mga kababayan po natin. So, ang aim po natin ito ay linawin at bigyan ng opportunity yung dalawang departments po natin na mas malawak yung kanilang, o mas komprehensibo, yung pwede nilang paggamitan ng pondo para mas matulungan ang mga kababayan po natin na nangangailangan ng assistance. Alright. With that, sir, ano po ba yung pinagkaiba ng Legal Assistance Fund at Action Fund na bahagi na po ng nasabing panukala? Saka paano po ito makakadagdag, sir, ng tulong sa mga kabayan nating OFW bukod po dun sa assistance na nakukuha na po nila sa Department of Migrant Workers at OWA? Yes. Yung Legal Assistance Fund, originally, isa lang pong pondo po kasi nung wala pa yung Department of Migrant Workers. Legal Assistance Fund lang sa Department of Foreign Affairs. Pero as the name implies, pang-legal lang po na assistance. At yung assistance po niya ay during those times na ifa-file na yung kaso. Ngayon, ang nais po natin, kasi yung dito sa panukala rin, nagkaroon po ng klaro na demarcation. Pagdating sa mga bansa na mayroon po tayong mga embahada, Department of Foreign Affairs na mag-handle po noon. Doon sa mga bansa na may DMW po tayo, sa Department of Migrant Workers, yung DMW ang mag-handle sa concerns ng lahat ng mga OFWs. All other overseas Filipinos ang mag-handle po yung DFA. Ang problema lang natin kasi sa maraming mga lugar pa rin ng mundo, wala pa tayong mga DMW offices. For example, sa Guam, ang mayroon po tayong opisina ay opisina po ng embahada. So ngayon, marami tayong workers, for example, sa Guam. So sinong mag-a-assist po sa kanila? So ang pwedeng mag-assist po doon would still be the DFA, kahit na overseas Filipino workers po sila. At saan manggagaling yung pondo? Dito sa Legal Assistance Fund ng DFA. At dahil dito sa ating panukala, mas malawak na po yung pwede po nilang paggamitan para doon sa pagtulong po nila sa mga OFWs po natin doon. Alright. Sir, maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa kung paano papasok po yung paggamit ng Legal Assistance Fund para po sa mga OFW? Like, for example po, yung mga scopes and limitations po nito. Yes. For example, sa pagdating po sa action sa DMW, ang pondo po nila yan is the Action Fund. Ngayon, for example, kagaya na banggit ko kanina, yung mga na biktima ng scam sa Italy, ang tanong po, pwede pang bigyan ng assistance yung mga yon para makapag-file sila laban dun sa nanloko po sa kanila. Sa ngayon, doubtful, medyo nasa gray area. Kasi ang limitation po ng Action Fund, kapag finailan yung mga kababayan po natin. Pag finailan po sila, bibigyan po natin sila ng abogado para protektahan yung kanilang sarili. Pero ngayon, ang tanong, pwede ba silang mabigyan ng legal assistance kapag sila naman yung magpa-file?
Yun po, nililinaw po natin dito na po pwede. Pangalawa, medyo nagkaroon po ng issue tungkol doon sa kapag sa kanilang kontrata na may na-refer dito na stop yung kanilang existing contract. Ang tanong doon, pwede ba nilang kasuhan yung terminate ng kontrata po nila? Based dito, po pwede po. Sa ibang usapin naman po, ano ang inyong mga hakbang at partisipasyon upang matiyak ang kaligtasan po ng 17 seafarers na binihag ng Houthi rebels sa Yemen, pati na din po sa repatriation ng ating mga kababayan na apektado pa rin ng Israel-Hamas conflict? Yes, medyo mabigat nga itong kinaharap ng 17 po natin na tripulante na binihag po ng rebelde. At ngayon, wino-workout po natin, ongoing po yung pakipag-ugnayan po ng ating DMW at ng DFA. Ongoing din po yung pakipag-usap ng DFA po natin sa iba't ibang mga bansa kagaya po ng Japan na siyang may-ari po nung tinatawag po nila, yun yung flagship nung ship, that's a flagship. Pangalawa, yung mga ibang mga bansa na nakapaligid po dyan, kagaya po ng Iran, na mayroon silang siyatawag dati na moral ascendancy dito sa grupo na nagbihag po sa mga kababayan po natin. So ongoing po yung pakipag-ugnayan po ng ating embahada at ng DFA po natin, pakipag-usap po nila doon sa kailang mga counterparts para humingi po ng assistance. At the same time, ongoing din po yung pakipag-usap ng DMW dito po sa shipping agency at yung bansang Japan kung saan sila po yung flag state. At please assured na tinawagan na rin po yung mga pamilya po nila ng itong mga tripulanteng ito at ina-assure po sila ng suporta ng ating pamahalaan as we go through this process. And lahat po ng possible na pwede natin ibigay, wino-workout din po ito ng ating DMW at ng ating DFA para sa kanila. So, pagdating naman po dun sa Israel, kagahapon po, dumating po yung 9th batch. 9th batch na po ata yun. At 299 na po yung dumating mula sa bansang Israel na mga kababayan po natin. So, po tayo, kasama rin po tayo na nandoon. And sinisigurado po natin na yung assistance ng ating pamahalaan ay patuloy may ibigay po sa kanila. May financial assistance po na binibigay po yung BMW na 50,000, yung OWA po natin, 50,000 din. May binibigay din po ang DSWD na 20,000 at 5,000 mula sa TESDA, including additional na skills or upskilling na may bibigay po natin sa kanila. At sinisigurado po na yung Department of Health din ay inaalalayan po sila for any mental or physical concerns na mayroon po sila para masigurado po yung mental and physical wellness ng mga kababayan po natin. Nako, magandang balita po yan, sir, at assurance ng gobyerno po sa ating po mga kababayan. Pero pahabol tanong na lang po mula po sa kasamahan natin sa media, mula po kay Mela Lesmoras ng PTV. May impormasyon po ba tayo kung may nananatili pong ligtas doon po sa 17 na Pinoy seafarers po? Opo, base po doon sa shinare po sa atin, papasalamat po tayo sa pong may kapal dahil doon daw po sa pinakamataas na membro po ng crew na Pilipino ay nakapag-message po siya sa kanyang pamilya at the time. Sinabi po niya na may papaakyat na may kasama po sila ng mga pirata pero sila naman po ay maayos ang kalalagayan. Yun po yung huling communication directly to the family. At nagpapasalamat po tayo sa pag-iingat po sa kanila ng ating pong may kapal at sinasamahan din po natin ng dasal na manatili po silang ligtas sa kailang kalalagayan. But at the same time, patuloy na inaayos po at inaasikaso po ng ating gobyerno at ng ship owner ang kalagayan po ng mga kababayan po natin. Okay, magandang balita po yan. Sana po ay tuluyan ng makalaya ang mga binihag na seafarers natin. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang OFWs na nakatutok sa ating programa ngayon. Yes, maraming salamat sa opportunity na matanong po ninyo dito, ma-interview po ninyo. At ito po si Congressman Ronzalo ng Kabayan Party List na patuloy na nag-assure sa mga kababayan po natin na both seafarers at the same time mga
migrant workers po natin na land-based na patuloy ng ating gobyerno sa pagsisigurado ng kailang kapakanan. At the same time, nais ko pong iparating doon sa mga seafarers po natin na mag-start na po yung bicameral conference hearing po namin soon doon sa Magna Carta Filipino Seafarers. At sisiguraduhin po natin na yung mga probisyon na higit na magsisigurado na yung employment opportunities ay lalo pang dumami dito sa Pilipinas para yung mga kababayan po nating seafarers at the same time yung mga nagnanais na maging seafarers ay patuloy na mabigyan po sila ng oportunidad. With that, maraming salamat po at nagpapasalamat po tayo sa ating speaker, Martin Romualdez, sa patuloy yung suporta sa ating Pangulo sa kapakanan po ng mga OFWs po natin kasamang mga seafarers. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Kabayan Party List Representative Ron Salo, ang Chair ng House Committee on Overseas Workers Affairs.